Hello ulit mga ka-Andrep. Good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So ayan, sa mga bago pa lang po sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, pakiclick na lang po ang subscribe button. At huwag nyo na rin po kalimutan yung notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod pa nating upload na video. So ayan, mayroon po tayong pag-uusapan ngayon. Palaging maraming pagtatalo na yan eh. Siyempre, lahat mayroong technical ang sinasabi. So, sa atin naman as seller, as negosyante, as nagbebenta, yun yung natin, yun yung perspective na titingnan natin. So, ano bang tinutukoy ko? Itong tungkol po sa mga oils. Kailan ba dapat mag-change oil ang mga motor ng ating mga customers? So, iba-ibang mga sinasabi, merong mga mababasa mo sa mga comment na masyado ng mga technical. Pero ang kukunan lang natin ng perspective is tayo bilang mga seller para doon sa ating mga customers. So, ang pag-change oil po ay pinaka-basic talaga yan. So, para doon sa mga riders or mga motorcycle users, ang pag-change oil po or ang oil ay pinaka-basic yan talaga na maintenance na dapat hindi natin kalimutan at maintain talaga para sa ating mga motorcycles. Why? Dahil tinuturing po na ang oil po ang dugo po ng ating mga engine. Kahit na anong engine pa yan, mapapan-diesel man yan, bangka, mga truck, 4 wheels, gasoline engine, o kahit na basta't engine. Ang pinaka-basic maintenance po dyan talaga ay oil. Dahil pag ang oil ang nagka-problema, ang oil ang minenos mo or dyan ka naging at di naka-list na nagiging aware ay buong sistema po. Kumbaga, ang buong katawan ng inyong engine ay parang dugo na kapag natuyuan ay wala nang maging silbi. So, kanina lang may bumili po ng Mio Sporty na black kasi natuyuan yung kanyang Mio. Nakaraan may Mio Sporty din kami ditong pinalitan ng black din kasi natuyuan din ng oil. So, kanina may click na naman na nagpa-change oil at ang konti-konti na lang ng kanyang oil, siguro mga 4 na na lang yun, mga 4 o mga 5 kutsara na lang siguro, so muntik na. Ngayon tinanong ko siya kung kailan po ba yung last na change oil mo, ma'am. Sabi niya monthly daw siya nag-change oil, kaya lang daw lately syempre fiesta, paano sila palaging long distance, ang dami daw na pinupuntahan nila, halos inikot nila ang lahat ng barangay dito araw-araw, pabalik-balik sa mga fiestahan. So, yun nga po ang sinabi ko sa kanya. So, ito ang aking sasabihin ko, i-share ko sa inyo as seller. Pero hindi tayo masyadong technical na kagaya ng mga engineers talaga. Basic lang. Pinaka-basic din naman ang oil eh. So, sabi ko sa kanya, ma'am, huwag niyo pong i-base sa buwan. I-base niyo po kung ilang kilometers po yung natatakbo ninyo. Kasi depende din po yan sa tinatakbo ninyo. Kasi pag nag-base kasi kayo sa isang buwan, pwedeng malugi kayo or makatipid kayo. Halimbawa, sabihin natin, isang buwan, every month ka nag-change oil. Eh, sa isang buwan na yun, 2 beses mo lang binyahe kasi biglang nag-out of town kayo, nagbakasyon. So, hindi mo masyadong nagamit yung motor mo o kung yung 4 wheels, yung service, yung sasakyan. Pero sa kilometers, different po yung mga pang 4 wheels compare dito. So, mag-focus tayo sa mga motorcycle. So, halimbawa, isang buwan, 2 beses mo lang nagamit, 3, tapos sinervice lang dito lang. Meron namang isang buwan na promote ka sa trabaho or biglang naging iba yung trabaho na assign ka sa malayo, tumatakbo ka ng let's say 100 kilometers a day, 'di ba? Or kung ilang kilometers, araw-araw mong ginagawa 'yon. So, lumampas ka na doon sa suggested na kilometers na dapat mag-change oil ka na. Why? Kasi nga di ba, basic ang pag-change oil. Ang pag-change oil po, ang oil ang nagbibigay ng lubrication sa ating engine para hindi siya magkaroon ng corrosion, hindi magigit-gitan yung mga pyesa, yung mga bakal to bakal doon. Hindi, pansin nyo, kapag natuyuan ng ang motor ng oil, yung black ang sinisira niya, di ba? Yung black na damage, ang piston, ang engine valve, pwedeng bumaluktot, pwedeng
basta't na ano siya, gagasgasin ng piston. Yung bunganga, yung dito sa bilog ng block. So, ganun ang mangyayari. Ngayon, ano mangyayari? Mag-usok na. Magsimula na ang ingay dyan. Kasi, syempre, bibigay ng engine bug. Kung ano-ano na, baka pati rocker arm, madamay na. So, yun yung pinaka-basic na ginagawa ng oil para mag-lubricant siya, para maganda yung daloy nung pagtrabaho nung mga pyesa, nung mga parts doon sa loob ng makina. Parang sa katawan din natin na kapag maganda ang dugo natin, hindi malapot ang dugo natin, kumpleto tayo sa dugo, ay maganda yung daloy ng dugo natin sa veins natin sa ating katawan, magandang performance sa ating katawan. So, yan yung pinaka-basic. Ang pinaka nangyayari sa mga motorcycle owners, ang pinaka-tinitipid nila talaga ang oil. Yun yung pinaka-huli nilang iisipin. Pero, ang gaganda ng mga hand grip, ang gaganda ng mga accessories, di ba? Tapos minsan pagbibili ng oil, yung tinanong mo, anong oil po? Yung pinakamura lang. So, wala naman na tayo, labas na tayo doon pagdating sa budget nila, no? Kami na mga seller, kami na mga shop owners, kami talaga yung nag-a-adjust para sa budget ng mga customers, okay? Hindi namin ipipilit, although alam namin kung ano yung dapat na oil, kasi kapag pag-uusapan natin na ano ba ang best oil talaga, kami na mga seller, kami na mga shop owners, yes, ipapalam namin kung anong best oil para sa mga unit, sa mga motor nyo, pero hindi namin hindi namin i-insist yun kasi nakadepende kami kung ano ba yung budget meron kayo. So, as suggested, para po sa kung kailan ba dapat or tuwing kailan mag-change oil dapat ang mga motorcycle. Ito lang yun, personal lang ito. So kung halimbawa yung iba yun sa inyo or mayroon kayong mas technical, pwede nyo rin i-comment. Pero ito, akin lang po ito na maisa-suggest and based din sa observation ko at sa mga research. So ito yung mai-share ko po sa inyo. Okay, para sa mga fully synthetic na mga oils ang gamit, sino-sino ba ang mga gumagamit ng mga fully synthetic, yung mga magagandang klase din ng mga motor, yung mga big bikes din talaga, So, sila yung mga mahilig kasi, syempre, it comes with the price din kasi yung mga ganyang klaseng oil. Fully synthetic, although hindi naman talaga natin kailangan dito sa Pilipinas sa fully synthetic, pero it comes with the price, mahal din kasi ang fully synthetic. Kaya, syempre, kumbaga, kung ikaw ay na-afford mo nga yung ganun kagarang motor, afford mo rin ang oil, diba? So, fully synthetic, pwede ka sa 7,000 to 10,000 kilometers, change oil ka na. And then naman, kapag ikaw ay nasa semi-synthetic or synthetic-based yung oil na ginagamit mo, so abantayan mo ang 5,000 to 6,000 kilometers, mag-change oil ka na. Ngayon, kung ikaw ay gumagamit ng mga nasa mineral oil, ayan, yung mga 15W, ayan, sa semi-synthetic yung mga 10W po ha. And then sa mineral oil, ayan, pwede ka na mag-change oil 2,000 to 3,000 kilometers. Sa mga multigrades naman, pwede ka na mag-change oil to 1,000 to 1,500 kilometers. At sa mga monograde user ay 500 to 1,000 ay mag-change oil ka na. Okay, bakit kailangan nila mag-change oil kagad? Kasi yung mga ganong klase pong mga oil, nakabase kasi tayo sa dulas doon, yung sinasabi nila na viscosity, pero hindi ko na masyadong i-technical or laliman pa kasi kapag technical, ang hirap niya nang intindihin. So, basic. Siyempre, yung mamahalin, yung mga magagandang klaseng oil, kumbaga marami yung dulas nila, marami yung yung talagang oil, halos talaga, kumbaga premium oil. Parang mantika lang din ba na yung mga mamahalin, yung mga canola, yung mga ginagamit nila Chris Aquino compare doon sa mga palm oil, di ba? Ang ganda ng quality ng mga mamahaling oil. So, ganun din sa mga engine oils na yung mga mamahalin, madulas, mahaba yung lifetime ng dulas ng oil nila. So, matagal yung performance nila bago sila magdablab na or bago matanggal yung dulas ng oil. Talagang madulas siya doon sa loob ng engine ba. So, maganda yung dalo, yung gawa, yung trabaho ng performance ng mga pyesa doon kasi maganda yung lubrication. So, hindi kagaya ng mga mumurahing oil lang na hindi talaga hindi masyadong madulas, hindi marami yung kanya ingredients na madulas, na magtatagal yung dulas ng oil, is madali silang maglabnaw na parang tubig na lang, mangitim, dudumi, gano'n na magkukos naman siya na maglalatak, gano'n.
So, yun lang yung pinaka-basic na explanation doon. So, kapag gumagamit, may magpa-change oil, yung pinakamura lang ma'am, tapos gagamitin niya. So, pag sa akin, sinasabihin ko, okay lang naman po, pero maintain niyo po siguro mga 5,000 to 1,000 kilometers, balik po kayo ha, para makapag-change oil. Minsan naman, pag sinasabi ko, ito po, 10W, pwede ka po dito na makatipid-tipid ka, in the sense na medyo matagal kang mag-change oil kasi medyo mahabang kilometers yung pwede mong takbuhin or gamitan ng oil nito bago ka mag-change oil ulit. So, yun lang po ang ating yun lang po ang pinaka-basic explanation natin tungkol sa kung kailan ba dapat mag-change oil. Huwag po natin ibase sa buwan kasi baka may 6 months nag-out of the country ka pala, ilang beses mo lang nagamit, si change oil ka. Samantalang meron naman na 1 buwan, 2 buwan, sobra na kung ilang kilometers na yung tinakbo mo, kahit pala ang long distance mo, hindi ka ba nakapag-change oil. Kaya, kailangan mo na mag-change oil by kilometers. Ulitin natin. For polysynthetic na mga oil users, pwede ka sa 7,000 to 10,000 kilometers change oil. Sa mga semi-synthetic or synthetic base na mga oil is 5,000 to 6,000. Sa mga mineral oil user natin ay 2,000 to 3,000. Sa mga multigrade user natin 1,000 to 1,500. Sa mga monograde natin 500 to 1,000 o siguro hanggang 1,500. Pinaka-maximum na talaga yun. Kailangan na talaga mag-change oil. Kasi po, palagi kong sinasabi, tulad kanina, yung bumili ng Mio Sporty na black, pag may bibili mga ganyan kasi, lagi kong tanong, natuyuan, ganun talaga natuyuan, da-damage yung black eh. So, ayun, ganun ang nangyayari. Mas malaki pong gasto, samantalang ang oil, mura lang sana siya, basic siya. Ngayon kung yan ang pinabayaan mo, mas malaking gastos ang kahaharapin mo. Okay? So, thank you very much po sa inyong lahat. Please subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe at pa-share na rin po at pa-like na ating video. Bye-bye!